Kaya na lang ho nito, mga kababaya. Oh, gusto niyo ng comedy? Ayan, si Roque. Si Congressman Benny Abante pala, mga kababayan, isang pastor. Kung di ako nagkakamali, pastor. Ano? Kasi nakita ko, dumaan sa newsfeed ko, nangangaral siya, salita ng Diyos. At, mga bossing talagang maayos. Hindi ho kagaya nung kay Kibuloy na sasabihin ni Kibuloy, akin ang kaluluwa ninyo. Roberto Robles, tanong mo kung pwedeng hiramin mo muna yung kaluluwa mo kay Kibuloy, no? Kasi yung kaluluwa mo kay Kibuloy, sabi niya, di ba? Hindi, mga kababayan, seryoso ho. Etong si Congressman Benny Abante, mga kababayan, nakita ko po, nangangaral po siya, no? Ng salita ng Diyos. Yung talagang may mapupulot kang aral. Hindi kagaya nung sasabihin ni Kibuloy, akin ang iyong kaluluwa. Pag kulang ng piso o pag kulang ng 10 piso, yung tithes mo, nagnakaw ka na daw. Sabi ni Kibuloy, yan, ako, kayo, Kaya dapat, eksakto ang ibibigay nyo kay Kibuloy. Mahigpit sa tithes, Tapos, biglang babanatan pa ni Kibuloy, yung mansion ko, doon sa langit, napuntahan ko na yun. Alam mo kung ano ang doorknob ko sa mansion ko? Diamante ang doorknob sa mansion. Sabi ko, malayong-malayo ang pinagkaiba nitong dalawa na ito. Anyway, mga bossing, pumunta tayo dito sa napansin niya nga kay Attorney Harry Roque. Parang narinig ko ka-contempt yung ginawa ni Harry Roque. Sino naman naglagay ng picture nito? Sino bang balita ito? Ayun, Laitera. Bakit yan naman ang pinili mo na picture ni Harry Roque nakaganyan pa? Wala ba yung brusko si Harry Roque na sinasabi? Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Dapat yun yung pinili mo. Galit yun, ganun, Ekalal na ekalal. Lalaki. Ito parang Ay, nako. Sabi po ni Congressman Benny Abante, sa akin, it might be also, be treasonous, Dahil si Harry Roque, mga kababayan, pagkalabas ng Congress, dumiretso doon sa EDSA. Kasama po siguro mga 20 o 30. Hindi pa sabay-sabay magsigawan yun, Ano sabi? Ang paglalaban daw po ng kadiliman, sumigaw yung mga kasama at kasamaan o vice versa. Ngayon pinagtatawanan sila, mga kababayan, sa social media. Ano daw? Labanan ang kasamaan ng kadiliman. Biruin nyo mga bossing, 20 o 15 o kung ilan na lang yun, hindi pa mapagsabay-sabay ni Attorney Harry Roque yung pagsigaw. Cherry Pink, shout out sa iyo. Arnedo Olae, shout out sa iyo. Sabi ni Ramon Oltado, bading kasi, Sir Mark. Hindi bading to. Si Roque. Siguro nataon lang na nakaganyan, nakapilantek yung kanyang kamay. Pero pag narinig mo kung paano niya, kung paano niya china-challenge si Ronnie Liang, tingnan natin kung mapapa-topless natin si Ronnie Liang. Lalaking-lalaki. Ano po? Pagkatapos nung pagkakakulong ng 24 oras ni Harry Roque doon sa Kongreso, rekta doon sa EDSA. Hindi nga lang sila sabay-sabay sa pagsigaw, At magkakaiba-iba. Imbes na labanan ang kasamaan ng kabutihan, parang gano'n sila. Kasamaan ng kadiliman, bahala kayo dyan, ang gulo ninyo, paano pa kung napakadami na niyan? Kung napakadami, pero parang hindi naman magkakatotoo yan. Treason daw po yung ganong pagsigaw-sigaw ni Harry Roque doon. Bakit daw? Because he's now calling for people power to topple down the present administration. Nangangalap ng mga tao para pabagsakin po ang gobyerno, mga kababayan. Naku po. Ito pong pahayag ni Congressman Benny Abante, mga kababayan, baka ito na ang dahilan
kung paano po tuluyan, no, na lumipad pa ibang bansa si Barney. Ito kasi si Conce. Comment lang Barney. Nabasa ko tuloy yung Barney. Oh. 'Di ba nung nandoon, sabi ni Maharlika, hinihikayat na namin si Attorney Harry Roque, wag nang umuwi ng bansa kasi gugurgurin siya diyan. Pero napadalawang isip nila, no, si Attorney Harry Roque. Napatanong si Attorney Harry Roque, sa tingin mo wag na akong umuwi? Baka ito, mga kababayan, long ko na naman ito malamang at mukhang may plano ang Congress, mga kababayan, na i-contempt na naman dahil doon sa kanyang ginawa. Pero kung treason talaga yan, mapatunayan na treason yung kanyang ginawa, may oblo to, no? Ang huling narinig ko, mga kababayan, na nagsalita nung hinihimok ang ating mga kasundaluhan, si anong pangalan nun? Si Pantaleon Alvarez, na huling nakita ko, yun na po ang huling nakita ko na nagsalita. Si Pantaleon Alvarez. Pagkatapos, ito mahimik na, no? nadala na yata, Sabi dito pa, Roque's call is not right. Hindi naman siguro tama yung ganoon, di ba? Oo, correct. No? Sisigaw kayo, maglalaban ang kasamaan at kadiliman. Maling-mali. Maling-mali. Mga ob-ob lang talaga kayo. Hindi naman siguro tama yung ganoon, di ba? I mean, it's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. Nako po. Ngayon, attorney, madami kang iisipin. Iisipin mo, Cassandra Leong. Saan ba si Cassandra Leong? Senado o Kongreso? O kung saan man po, no? Kasi pinaghiwalay yung dalawa Cassandra Leong kung nasa Senado, Tapos sa Kongreso naman, si Sheila Guo, no? Iisipin mo pa din niya. Ano kaya sasabihin ni Cassie Leong? Malamang sa alam mo, ilaglag ako nun. Ang dami mong iniisip, attorney. Kung ikaw, sabi ko nga ang tagal ko na kong sinasabi ito. Lagi ko sinasabi kay Archie Beroya ito Di ba? Kung itong si Attorney Harry Roque, nagstay na lang, no? Kasama yung pagpapataples kay Laronil Yang, nag-swimming na lang kasama si De La Serna, no? Malamang hindi ho ganito ka-stress itong si Attorney Harry Roque. Happy siya kapag yung mga sila De La Serna ang kasama niya, sila Ronil Yang. Iba ang happy, iba yung ngiti niya. Di ba? Pero kapag nasa Senado, pag nasa Congress, wala. Stress pa. Kung tinuloy mo na lang yun, pa-swimming, hindi ka na-i-stress ng ganito. Sabi nung kaibigan natin na si Paulo Saison, kung matalino talaga si Mau Diggs, ipapahuli niya si Kibbs para mapapasa kanya na yung kaperahan ng Kojik. Mapapatunayan pa niya na sa ICC na gumagana ang justice system. Correct. Di ba? Isa din yan si Kibuloy, no? Sa magiging dahilan. Tingnan nyo nga si Kibuloy, hindi nyo mapauli. Ito pa kayang dating presidente. Lalong papasok ang ICC dyan. At ito nung ipinris, Paulo Saison, nung ipinris yung mga kaperahan ni Kibuloy, umalma si dating Pangulong Duterte. Bakit kaya? Bakit kaya isa sa unang umalma si dating presidente nung ipinris yung kaperahan ni Kibuloy? Yan ang katanungan natin, mga kababayan. Sabi ni Redskin, pamilya mo ang tatamaan, Mark Ramos, parang kang gagapang sa lupa. Sandali lang ho. Dali. Hindi nyo ako makikita pag gumapang ako sa lupa. Alam mo, mali ang ginagawa mo. Raulo, anong mali? Mali ba yon? Hinahanap namin yung pastor nyong wanted. Saglit lang, gusto mo ba ako gumapang sa lupa? Mamimiss nyo ako. Mamimiss nyo ako. Pamilya mo ang tatamaan. Hindi. Wala kaming kaso. Si Kibuloy ang may kaso. Si Kibuloy ang hinahanap ng batas.
Si Kibuloy ang may sinasabing may minolestya. Oh, si Kibuloy ang papadala sa Amerika 'pag nahuli. Hmm, eh, baka yung gumapang, medyo damatans na yung si Kibuloy, eh. No, ako, kung gagapang man ako, 40 anyos ako, siguro mga 90 anyos ako gagapang. Ayun, hindi na makalakad, medyo matanda na, kasi naggi-gym ako, eh, o nagwo-workout ako. Medyo malakas yung pangangatawan, oh, 'di ba? Sabi ni Cherry Pink, "Parang ahas lang, ha?" No, sila ang matatakot, 'di nila naaalala ang EJK, oh. Ayan na nga yung mga ano, sila, kinakabahan na yang mga yan.